Akala mo alam mo na ang lahat tungkol sa kamiling? Sige nga, alam mo ba kung sino ang unang nagsilbing alkalde ng ating bayan sa ilalim ng mga Espanyol? Noong 1838, opisyal nang naging malayang bayan ang Kamiling. At ang kauna-unahang pinunong Espanyol dito ay si Don Vicente Galsim. Hindi siya tinawag na alkalde noong panahong iyon. Sa halip, ang kanyang titulo ay Gobernadorcillo, isang salitang Espanyol na nangangahulugang maliit na gobernador. Siya ang pinakamataas na pinuno ng bayan. Siya ang tagapagpatupad ng batas, tagahukom, tagakolekta ng buwis, at tagapamahala ng ekonomiya. Lahat sabay-sabay. Ang isang gobernadorcilyo ay hindi basta-basta hinahalal. Sila ay galing sa Prinsipalya, ang piling mayayamang angkang Filipino na pinagkakatiwalaan ng mga Kastila, sapagkat sila ang may kakayahan, yaman, at katayuan sa lipunan. Si Don Vicente Galsim ay nagmula sa angkan ng mga Galsim, isa sa mga unang nagtaguyod ng pamahalaang bayan. Siya ay magsasaka, negosyante, at lider na iginagalang ng kanyang mga kababayan. Ang kanyang termino ay tumagal ng 2 taon, at sa loob ng panahong iyon, siya ang may hawak ng pampolitika, panghukuman, at pangkabuhayang kapangyarihan sa ating bayan, sa ilalim ng mahigpit na pagmamasid ng mga Kastila. Siya ang unang magsasagawa ng mga atas ng gobernador general, pagpapataw ng buwis, pagpapanatili ng kaayusan, pagpapatupad ng mga batas, at pagtiyak na ang lahat ng kalalakihan ay naglilingkod sa polo y servicios o sa pilitang paggawa. Sa kanyang termino, ang lahat ng desisyon ng Gobernadorcillo ay may kinalaman sa pag-unlad ng bayan, pagpapagawa ng kalsada at tulay, pagpapatayo ng tribunal o munisipyo, at pagpapanatili ng simbahan. Sa madaling salita, siya ang pangunahing tagapamagitan sa pagitan ng kolonyal na pamahalaan at ng mga mamamayan ng Kamiling. Ang kanyang tungkulin ay mabigat at puno ng responsibilidad. Ngunit hindi siya nag-iisa. Katulong niya ang mga kabesa de barangay, ang mga pinuno ng bawat barangay na kumakatawan sa kanilang nasasakupan at tumutulong sa pagkolekta ng buwis. Kasama rin niya ang mga alguasil, ang mga tagapagpatupad ng batas na humuhuli sa mga lumalabag sa kautusan at nagpapanatili ng kaayusan sa plaza at pamilihan. Ang isa sa kanyang pinakamahalagang tungkulin ay ang pagpapanatili ng sensus, ang talaan ng lahat ng mamamayan. Dito nakabatay ang dami ng buwis, ang bilang ng kalalakihan para sa polo at ang lakas pagawa ng bayan. Sa bawat desisyon ng gobernadorcilyo, may impluwensya ang kura paroko. Ang praile ang nagpapatakbo ng espiritual na aspeto ng bayan at ang gobernadorcilyo ay dapat sumunod sa kanya. Obedesco pero no cumplo, ang madalas nilang sabihin. Susundin ko, ngunit hindi ko ipapatupad. Ito ang kanilang tahimik na pagtutol. Sa kabila ng kapangyarihan ng simbahan, unti-unting natututunan ng mga gobernadorcilyo, kabilang na si Don Vicente, na ipaglaban ang interes ng kanilang kababayan. Ang termino ni Don Vicente Galsim ay nagsimula nang ang Kamiling ay isa pa lamang bayang nagsisimulang mag-sprout. Sa kanyang pamumuno, ang ating bayan ay nagsimulang humanap ng sarili nitong landas, hiwalay na mula sa inang bayan ng paniki. Siya ang nagpatayo ng mga unang tanggapan ng pamahalaan, nag-organisa ng mga unang talaan ng buwis, at nagtakda ng mga unang alituntunin na magpapatakbo sa ating bayan sa loob ng mahigit 100 taon. Sa ilalim ni Don Vicente Galsim at ng mga sumunod sa kanya, unti-unting bumangon ang Kamiling, hindi na bilang isang baryo, kundi bilang isang organisado at progresibong bayan. Sa kabila ng kanyang bigat na responsibilidad, si Don Vicente Galsim ay nanatiling isang simpleng mamamayan na may puso para sa kanyang bayan. Matapos ang kanyang termino, siya ay naging bahagi ng Prinsipalya, ang piling grupo ng mga dating gobernadorcilyo na nagpapayo sa bagong halal na lider. Hindi siya naging mayaman, hindi siya naging makapangyarihan. Ang kanyang kayamanan ay ang pagkakataong maglingkod sa kanyang bayan sa pinakamahihirap na taon nito. Ngayon, mahirap nang makahanap ng larawan ni Don Vicente Galsim.
walang estatwa sa plaza, subalit ang kanyang legacy ay nabubuhay sa bawat taga-Kamiling na humaharap sa hamon ng pamumuno. Siya ang nagtanim ng unang binhi ng lokal na pamamahala sa Kamiling. Mula sa kanya, natutunan ng ating bayan kung paano tumayo sa sarili nitong mga paa. Si Don Vicente Galsim ay nagbigay daan sa 38 sumunod na gobernadorsilyo na humubog sa ating bayan hanggang sa sumiklab ang revolusyon at dumating ang mga Amerikano noong 1901. Sa pagdating ng mga Amerikano, ang titulong gobernadorsilyo ay napalitan ng municipal president na kalaunan ay naging mayor. Subalit ang pundasyong kanyang inilatag ay nanatili. Siya ang nagbigay ng dangal sa ating bayan noong panahong ang pagiging leader ay isang mabigat na sakripisyo, hindi isang pribilehyo. Kaya sa susunod na dadaan ka sa tapat ng munisipyo o titingala ka sa lumang simbahan, alalahanin mo siya. Ang unang nagdala ng pangalang Kamiling sa mapa ng mga Espanyol bilang isang ganap na bayan. Sa panahon ngayon, ang kanyang apelyido, Galsim, ay maaaring hindi na pamilyar. Subalit ang kanyang diwa ay patuloy na nag-iimpluwensya sa bawat pamilyang nagsisikap para sa kinabukasan ng Kamiling. Si Don Vicente Galsim ay isang patunay na ang isang bayan ay hindi lamang itinatatag ng mga pangyayari. Ito ay itinatatag ng mga taong nangahas na manguna, kahit gaano kahirap ang kanilang dinadaanan. May alam ka bang ibang kwento tungkol sa Kamiling? I-comment sa baba, baka yun ang aming susunod na fun fact. Huwag kalimutang mag-follow sa Kamilenyos para lagi kang may bagong alam tungkol sa ating bayan. I-share mo na rin sa kapwa mo taga-Kamiling.